Magandang araw sa inyong lahat at malugod na pagdating sa espesyal na edisyon ng Usapang Bayan. Ngayong araw, ating pag-uusapan ng aborsyon, isang kontrobersyal na issue na may lalim ng epekto sa ating moralidad, batas at lipunan. Kasama natin dito sila Dr. Makuring, isang eksperto sa moral na philosophy, at si Attorney Angat na isang dalubhasang reproductive rights. Salamat po sa inyong pagdalo. Isang mahalagang issue ang epekto ng abortion sa kalusugan, parehong pisikal at mental. Ayon sa The Lancet, ang hindi ligtas na abortion ang isa sa mga pangunahing sanhi ng maternal na morality. Sa mga developing countries, Dr. Makuring, ano po ba ang tugon ninyo rito? Bago tayo magsimula, magbibigay muna ako ng kaunting konteksto. Ayon sa mga datos mula sa The Lancet, tinatayang merong mahigit 70 milyong aborsyon na nagaganap taon-taon sa buong mundo. At marami sa mga ito ay hindi ligtas. Sa Pilipinas, may mahigpit na batas laban dito, ngunit patuloy pa rin ito nagaganap ng lihim. Kaya naman, mahalaga ang talakayang ito. Simulan natin sa pangunahing tanong, ano ang pananaw ninyo sa aborsyon? Dr. Makuring, maaari po ba kayong mauna? Salamat, Jess. Para sa akin, ang abortion ay isang malinaw na moral na paglabag. Gaya ng ipaliwanag ni Don Marquis sa kanyang sanaysay na Why Abortion is Immortal, ang abortion ay nagpagkait sa isang individual ng kanyang potensyal na hinaharap. Kapag tayo ay nag-abortion, tinatanggal natin ang posibilidad ng isang masayang buhay na maaaring umusbong. Mahalaga na tignan natin ang kahalagahan ng buhay bilang isang pangunahing prinsipyo na hindi dapat baliwalain. Napakalalim ng iyong paliwanag, Dr. Makuring. Ngayon naman, Attorney Angat, ano naman po ang iyong pananaw? Jess, naniniwala akong mahalaga ang buhay. Ngunit mas mahalaga rin na bigyan ng kalayaan ng kababaihan na magdesisyon para sa kanilang sariling katawan. Ang mga pananaliksik tulad ng inilalatha sa The Lancet ay nagpapakita na ang ligtas na aborsyon ay isang usapin ng karapatang pantao. Kapag pinipilit natin ang mga kababaihan na ipagpatuloy ang pagbubuntis na hindi nila kaya, nilalabag natin ang kanilang dignidad at karapatan. Dr. Makuring, nais ko pong itanong, paano po ninyo itinuturing na moral na paglabag ang aborsyon, lalo na kung ang pagbubuntis ay bunga ng panggagahasa o may panganib sa buhay ng ina? Naiintindihan ko ang mga mahirap na sitwasyon tulad ng nabanggit mo, Jess. Ngunit ang buhay ay hindi susukat sa base lamang sa mga kondisyon ng pagbuo nito. Tulad ng nabanggit ni Hu Teng Ngo sa kanyang pag-aaral sa Vietnamese Christian context, ang bawat buhay ay may intrinsic na halaga. Sa halip na piliin ang abortion, dapat nating bigyan diin ang abortion at ang alternatibong solusyon tulad ng counseling, suporta para sa biktima ng pag-aabuso at pagpapalawak ng mga adoption services. Ano po ang masasabi ninyo dito, Attorney Angat? Dr. Makuring, habang maganda ang layunin ng inyong mga alternatibo, hindi nito binibigyang halaga ang realidad ng maraming kababaihan, lalo na ang mga may hirap. Ayon sa ProQuest study, maraming kababaihan ang pumipili ng aborsyon dahil sa kawalan ng kakayahang magtaguyod ng pamilya o dahil sa mental at emosyonal na epekto ng pagbubuntis. Ang pagbibigay ng ligtas at legal na opsyon ay hindi nangangahulugang pagbaliwala sa moralidad, kundi pagtugon sa praktikal na pangangailangan. Pag-usapan naman natin dito ang aspeto ng batas sa Pilipinas. Bawal ang abortion sa kahit anong kaso. Ano ang pananaw ninyo tungkol dito, Attorney Angat?
Ang mahigpit na pagbabawal sa aborsyon ay nagdudulot ng mas maraming problema kaysa solusyon. Tulad ng nabanggit sa isang pag-aaral sa JSTOR, ang kawalan ng legal na proteksyon para sa ligtas na aborsyon ay nagre-resulta sa pagtaas ng mga komplikasyon at pagkamatay ng kababaihan. Naniniwala akong panahon na para baguhin ang mga batas upang isaalang-alang ang mga espesyal na kaso tulad ng incest at mga medikal na panganib. Hindi, Jess. Ang pagbibigay ng legal na karapatan para sa abortion ay maraming pagdulot ng kultura na kawalang respeto sa buhay. Bukod dito, ayon sa artikulo ni Don Marquez, kapag ginawang normal ang abortion, mawawala ang paghahalaga natin sa potensyal ng bawat buhay. Sa halip, dapat nating bigyang pansin ang pagpapalawak ng healthcare at edukasyon sa reproductive health upang maiwasan ang mga hindi ginugustong pagbubuntis. Dr. Macuring, sang-ayon ka po ba sa sinasabi ni Atty. Angat? Jess, hindi natin maaaring baliwalain ang katotohanang maraming kababaihan ang namamatay dahil sa hindi ligtas na aborsyon. Tulad ng sinabi sa The Lancet, ang ligtas at legal na aborsyon ay isang paraan upang mabawasan ang panganib na ito. Mahalagang bigyang diin na ang kalusugan ng kababaihan ay dapat na pangunahing konsiderasyon sa mga ganitong usapin. Napakainit ng ating talakayan natin ngayong araw. Bilang pagwakas, ano naman ang mensahe ninyo para sa ating mga manonood, Dr. Macuring? Sa huli, nais kong ipaalala na ang abortion ay isang isyong moral na nangangailangan ng masusing pag-isip na dapat nating pagtuunan ng pansin ang alternatibo na nagpoprotekta sa buhay ng parehong ina na ang sanggol. Ang pagbibigay halaga sa bawat buhay ay isang obligasyon ng bawat isa sa atin. Salamat, Dr. Macuring. Ngayon naman, Atty. Angat, ano naman po ang inyong mensahe? Para sa akin, ang aborsyon ay usapin ng karapatan at kalayaan. Ang bawat babae ay may karapatang magdesisyon para sa kanyang sariling katawan. Dapat nating bigyang pansin ang kanilang mga sitwasyon at tiyakin na may akses sila sa ligtas at legal na opsyon. Maraming salamat, Dr. Macuring at Atty. Angat sa inyong mga pananaw. Napakahalaga ng usapin ng abortion at sana ay maging mas malinaw ito para sa mga ating mga manonood. Hanggang sa susunod, ito ang Usapang Bayan. Magandang araw sa inyong lahat.